Nakatakdang ihabla ang district engineer sa Batangas na naentrap sa tangka-umanong magpadulas kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang suhol ay para raw hindi na maimbestigahan ang mga flood control project sa distrito. May report si Ian Cruz. Taong 2023 nang matapos ang digging ito sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Pero nang manalasa ang bagyong Christine nito October 2024, nawasak ang maraming bahagi nito. Isa ang dike sa mga proyekto ng DPWH na iniimbestigahan ng tanggapan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Bumunot ng sheet pile mula nga doon sa nakabaon sa nasirang dike itong tanggapan ng kinatawan ng Kongreso dito sa Batangas. Kailangan kasing malaman kung gaano ba talaga kahaba yung ibinaong sheet pile para malaman kung sapat na ba yung habang yon para maprotektahan ang pampang ng ilog na ito kapag may malakas na bagyo o pagulan. Dapat 15 meters ang sheet pile. Kung sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Pero ang investigasyon sa proyekto at iba pang DPWH project sa distrito gusto umanong ipahinto. Tinangka umanong suhulan si Leviste ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Pero nagsumbong si Leviste kaya inentrap si Calalo at inaresto sa Taal, Batangas nitong Biyernes. Na-recover kay Calalo ang perang umaabot sa mahigit 3.1 million pesos. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon. Naabutan namin si DE na may hawak na eco bag at may lamang pera. We want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And maybe that's a motive for someone to try and stop that effort. Bukas, maghahain si Leviste ng reklamo laban kay Engineer Calalo na nakadetain ngayon sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Papatawan ng DPWH ng preventive suspension si Calalo. Mabuti na sa kanya at kinulong. Kung yun ang ginawa niya, hindi ho tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Sabi ni Senator Ping Lacson, kakaibang tangkang panunuhol ng kay Leviste. Dahil ang mga kontratista raw ang karaniwang nanunuhol, hindi opisyal ng DPWH. This reinforces my theory do sa aking privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa parang legmen or bagmen na mga powerful contractors. Nanawagan naman si Bacolod Representative Albi Benitez sa DOJ na ilagay sa whistleblower program ang mga empleyado ng DPWH na gustong tumistigo laban sa maanumalyang flood control projects. Sa Senado, pirmado na ni Senate President Cheese Escudero ang subpina para sa 10 malalaking government contractor na pinadadalo sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Pero kung si House Committee on Human Rights Chair Representative Benny Abante ang tatanungin, dapat independent commission ang mag-imbestiga. Para may bias yan, gawin nating independent commission yan. Yung talagang mga kilala ng mga tao na talagang matapang, malinis, talagang no holds barred yan at walang sacred cows. Sa paggunita naman ng National Heroes Day, nangako ang Pangulo na pananagutin ng lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Hanggang sa puntong ito, tanging mga proyekto at mga kontraktor ang pinangalanan ng Pangulo pero wala pang mga politiko. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman.
mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.